me something, it might just take the pain away. Raining, falling down hard. At nadurog na natin yung ating kanin, 'di ba? Napakadami naming sobrang kanin. Kaya isasangag na natin 'to, guys. At syempre, nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko na ng asayte o mantika. At yung ating bawang, syempre, ito toasted natin yan para super, super, super mabango at masarap, malinamnam ito sa ating sinangag, di ba? Kaya yan naman, naku, grabing sarap naman. At naalala ko nga pala, guys, na mayroon pala kaming sobrang prinito na manok kahapon. Kaya ang ginawa ko, ininit ko na lang siya dito sa kawali na may bawang, kasi nga po mas maganda na yung initin natin sa ating puwego or sa kalan ang ating sobrang pagkain para mawala yung bakterya, 'di ba? Para hindi tayo magkasakit. Total nandito rin naman, o pwede naman nating initin, wala naman masama dahil naman ito ay idinaan sa mantika at malinis naman 'to. So eto na nga, at ito ay ininit-init ko, 'di ba? At hinango na nga natin yung ating manok at eto na nga ay nilagyan ko na ng ating chicken cubes para naman masarap. Pero kailangan mababa yung apoy ninyo para hindi masunog yung ating chicken cubes, guys, ha? At pagkatapos, pag natunaw na siya, ilalagay na natin yung ating kanin para sumuot yung kanyang sabor dito sa ating kanin. Siyempre, halu-haluin natin para yung lasa niya ay talagang magkalat dito sa kanin or sumuot dito sa kanin yung kanyang lasa. At habang naman ako'y iniinit ko yung ating sinangag, ay nagpiprepara naman ako dito ng ating pipino. Naku, guys, napakasarap ng pipino sa pagkain kapag merong mga prito-prito, 'di ba? So nami-miss ko siya, kaya ang ginawa ko ay naghiwa ako ng ating pipino at hiwa-hiwain lang natin 'to ng manipis at maliliit. Kasi guys, yung bandang sa gitna na malapad na siya, 'di ba? So ang ginawa ko, hiniwa ko pa rin siya sa gitna ng pandalawahan. Saka ko siya hiniwa para talagang hindi siya sobrang laki kapag kinain, 'di ba? So eto na nga, at pipinuhin natin siya dito at lalagyan natin siya ng vinegar and then asin, pagkatapos asukal, pagkatapos pamintang durog. Siyempre, halu-haluin natin yun. Kasi mas masarap ito, guys, kapag matamis siyang konti. Nako, guys, alam niyo, habang nagbo-voice over ako ngayon, naglalaway ako dahil dito sa vinegar na to. Parang na-miss ko yung pipino. Grabe, super, super duper talagang sarap. Ay, i-combination nyo to sa pritong isda, manok, or karne, dahil para mabawas-bawasan yung ating grasa na kinakain sa loob ng katawan natin. Ako, guys, talagang kumbaga pambabalance siya sa ating mga kinakain na may mga grasa o mga mantika, 'di ba? Kaya subukan nyo dahil na talagang napaka-healthy naman talaga nitong ating salad na pipino. 'Di ba? Parang atsara na rin to kung baga, guys, kasi alam niyo kung bakit may suka, may asukal, may asin, 'di ba? At may paminta. Instant ano na to, kung baga atsara, kasi alam niyo kung bakit. O yung atsara, lulutuin mo yung papaya, 'di ba? So ito na lang ang pinaka maganda kasi pwede naman, 'di ba? Pwede naman yung papayang hilaw-hilaw, yung medyo ano na pa siya, 'di ba? Pahinog na. Pwede nyo naman yung hati-hatiin ng maliliit na maninipis. Pagkatapos lagay nyo rin ng suka at saka ganito. Suka, paminta, at saka asin, at saka asukal. Nako, guys, lagi kong ginagawa to. Diba, isinasawsaw ko yung papaya na hilaw-hilaw
hilaw-hilaw pa siya. Naku, grabe, super super duper masarap. Pinapapa ko yun. Minsan minimerienda ko yun. Grabe, super duper. At ito na nga, halo-haluin na natin para matunaw yung mga ingredients na mga nilagay niya natin dito, ha? At ipagpatuloy na nga natin yung ating pagkain. At syempre, ako'y magbabati dito ng ating itlog, di ba? Yan. Ang sinasabi ko dito, ini-explain ko sa video to, may mga tao na bakit kasi sa ibabaw kung saan yung plato or mangkok, doon nila talaga babasagin yung itlog. Hindi ko alam kung bakit. Alam nyo naman na madumi to. Kung hindi nyo naman hinugasan, sanay na sanay tayong ganun. Pagkatapos, syempre mahuhulog yung balat. Pagkatapos, mahuhulog yung kung ano-anong bakterya, 'di ba? Kaya guys, wag niyong gagawin 'to. Tapos lagyan na natin ng asin at batihin na natin, 'di ba? Yan ang parang napakasarap na ating pangpritong itlog ngayon. So, eto na nga at batihin na natin para naman talagang mapreparar na natin siya. So, guys, yung ini-explain ko sa inyo, ha, wag nyo nang gagawin yun na mismo kung saan nyo babatihin yung ating itlog ay doon din ikakrack nyo yung itlog. So, eto na nga at siyempre nagawa din ako ng pritong itlog kasi nga gusto ko rin yung ganitong itlog at pagkatapos yung binate, tighati kami nung anak ko dahil dalawa naman yung priniparar ko. Pagkatapos yung ganyan guys, lagyan natin ng asin. Pagkatapos, ako kasi binabaliktad ko siya guys. Kung para sa amin lang naman ay binabaliktad ko siya. Pero pag may bisita ako or ibang tao, talagang inaano ko siya yung mantika dyan sa ibabaw ng kutsara para maluto yung ibabaw ng itlog na pula. Yan. Pero kung sa amin lang naman ng anak ko, okay lang naman yung binabaliktad ko na lang talaga siya dyan para maluto. Guys, ako kasi gustong-gusto ko yung lutong-luto yung pulang itlog. Kasi nga yung bakterya, kailangan nating iwasan yung, kailangan lutuin natin ng maayos yung ating pagkain. Kasi hindi naman natin masasabi kung kailan meron, kung kailan wala. 'Di ba? Mas maganda na yung nag-iingat tayo sa pagprito-prito ng ating pagkain or pag-init o pagluto, mas maganda na 'yon. 'Di ba? 'Yun ang ibig kong sabihin. At kung saan naman hinango na natin yung ating itlog at kung saan naman yung kawali hindi na ako nagpalit kasi hindi naman ma, ma anong tawag doon, madumi yung ating sarten at saka yung mantika. So itong ham, dito ko na rin siya prinito. So, madalian lang din naman to kasi parang madali naman to maluto guys, di ba? Matoasted lang to ng madalian. So, ganito lang ang aming pagkain ngayon pero super super duper sarap. Kaya naman, subukan nyo na rin yung ating pagkain o yung ating menu for today's video. At dito ko na nga niluto din yung ating itlog na scramble pagtanggal ko ng ating ham. At syempre, kailangan nating ibaba yung ating itlog na scramble, yan, ganyan, para mas marami siya guys. Kasi habang naluluto ng maayos yung ating scrambled egg, yung liquid na pababain natin, mas lalong dumadami yung ating itlog. Yun ang ibig kong sabihin guys. Kaya yan, nakita nyo naman, di ba? So, ito na nga ang ating pagkain for today's video. At nako, grabe, ang sarap guys ng aming pagkain ngayon. Grabe talaga. At ito na nga ang preparasyon ng aming lamesa. Syempre, napakasarap naman talaga. At syempre, unang-una, kailangan tayo magpasalamat sa Panginoong Hesukristo sa ating biyaya na natatanggap magmula sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, na lagi tayong proteksyonan, ilayo tayo sa masamang loob, sa masamang espiritu, sa masamang tao, sa masasamang sakuna. So, ingatan ang ating buong pamilya, lahat, di ba, mga kaibigan, mga kapatid, mga pamangkin, bayaw, hipag, at mga nagmamahal sa atin. At syempre, pinapanalangin ko rin ang aking mga followers, mga kaibigan sa Facebook, at sa subscriber ko sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat sa biyayang ibinibigay nyo at binabahagi sa akin, lalo sa panonood ninyo, mga silent viewers. Salamat po. At ingat po kayo lagi at lagi ko ang sinasabi, kapag lalabas ng bahay, kailangan parang dalhin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay laging masaya, guys.
Kapag may problema kayo, okay lang yun. Ang kailangan natin, hihingi natin sa Panginoong Hesukristo kasi habang tayo nabubuhay sa mundo ay talagang may problema. Ibig sabihin nun buhay tayo at matatag tayo. Bigyan na lang natin ng solusyon at ang solusyon na yun ay ang unang-una ang panalangin at tiwala sa sarili. 'Di ba yun? Kapag mahal nyo ang inyong sarili, lahat yun ay may solve nyo dahil para sa pamilya nyo. 'Di ba? Yun ang pinaka-importante doon, guys. At eto na nga ang aming desayuno. Nakita nyo naman ang aming kape at ang hot chocolate sa aking anak. At syempre, ang ating sinanga, grabe super super duper. At syempre, lagyan ko muna ang aking kayamanan dahil ako'y naglalambing kaya inuna ko muna ang aking kayamanan na asikasuhin. Hindi naman siya nagpapaasikaso guys, pero ako bilang nanay, syempre gusto kong iparamdam sa kanya na mahal ko siya sa pamamagitan ng ganito pag-aalaga. At syempre, pagpakitang loob sa kanya, pagbababang salita, kailangan mababa ang ating salita at hindi naman lagi natin pinapagalitan ang ating mga anak. Kausapin natin ang maayos, huwag nating sasaktan kasi sila naman ay nakikinig kapag maayos ang iyong pananalita, 'di ba? Ganun lang naman yun. So, eto na nga ang aming pagkain. Grabe talaga, salamat sa Panginoon Jesucristo sa biyayang binibigay niya sa amin. At kain po tayo. Ang unang subo ay para sa inyo po. At tingnan nyo naman yung aming pipino. Yung anak ko hindi siya kumakain nito. Pero kakain din naman yan. Syempre, bata pa. Hindi pa siya sanay. So, ako guys, paborito ko to. Grabe, super duper. At inubos ko talaga siya dyan. Hindi ako nag-iwan ng isang peraso dahil alam nyo naman, napakasarap nito sa mga prito-prito, 'di ba? Kaya 'yan ang aming pagkain. Grabe, super super duper sarap talaga. Nakita nyo naman ang aming pagkain at natapon pa nga yung kanin dyan. At syempre, pupulutin ko yan guys kasi ayokong nagtatapon ng pagkain, 'di ba? Malinis naman yung aming lamesa kaya okay din naman niya. Wala namang problema. So, eto na nga at kakain na po kami. Grabe, super duper sarap talaga. So, kayo din, mag-prepare na rin kayo ng pagkain kagaya ng ganito, ng pepino. At kung hindi naman talaga ninyo afford na bumili or kumain ng ganito, kahit napakasimpleng pagkain lang naman, basta may kanin tayo, may pritong isda, okay na yun. May sausawan na suka at toyo, okay na yun guys, 'di ba? Basta lagi tayong magpasalamat sa Panginoong Jesucristo para may biyayang darating para sa atin. Yun lang ang pinaka-importante at maging mabait tayo sa ating kapwa para papalitan nyo ng Panginoon ng grasya. Kapag naging mabait tayo dito sa mundo, guys, 'di ba?